Hello vlog! Dito natin ngayon, tayo nasa may Heroes Park ulit, sa may KKK. At samahan nyo ulit kami, papunta kami ng Intramuros, pati ng museum. Let's go! Ngayon, papunta na kami sa may Intra. Siyempre, dadaan tayo sa may underground, sa may Patawid. Mamaya-maya may kita nyo yung mga artworks doon. Yung mga historical na artworks. Hindi sila ditong carving, oh. Masabo ko, guys. Yung ulan kasi ng ulan, ayaw kami mag-videoin. Ayan. Isa talaga ako sa mga nagpintura dyan, eh. So ngayon, ito na kami. Sakay kami ng e-trike para mas mabilis. Maya-maya papakita rin namin sa inyo paano makapunta doon. So dito lang sa may gilid sa tapat, pwede na kayo sumakay. 100 lang. May discount yan kapag estudyante na, kuya. Pao ka kasi. So ngayon, nakasakay na kami. Driver namin si, anong pangalan mo, kuya? Ano ba pangalan nyo? Joel. Ah, si Kuya Joel. Sabi nyo na si Kuya Joel, nakapula. Bibigyan kayo niyang discount. 50 no, kuya, 50. 50 no? Napakaganda. Tax namin yan. Dito na, guys, sa may gilid. Diyan lang yung National Museum. Diyan ka? Hindi po, ate. Mga pala, pag pumunta kayo sa mga museum, gagala kayo, lagi magdadala ng ID. No? Diba? Tama? Tama eh. Dito na tayo, kuya. Hindi, bawal daw. Ayun. So maglalakad na tayo. Dito na kami sa may National Museum. Pinunta nga pala namin ngayon. Pumunta kami ng National Museum. Saka tayo pupunta pa? National Museum. National Museum. Sa Antro din. Sa Anthropology. Mamaya may kita nyo kung ano yung nilalaman nun. Kung yung mga malalaman natin. Okay, let's go. So ngayon, guys, ang nasa tapat natin ngayon ay ang Man at Work o ang Kyoko. Ito ay isang example ng geometric painting na isa siyang uri ng abstract painting na ginagamitan ng mga geometric lines at shape. At makikita dito sa may painting ang pinapakita ang Man at Work na nakalagay sa may kanyang titulo. Base sa mga painting, dinidepict nito yung paghihirap at labor ng isang katauhan. Ayun, yun lamang. Alam nyo ba, guys, na itong uri ng mga art, ng mga sculpture, mga painting at pag-uukit, ito isa sa mga paraan para malaman ng isang katauhan o ng isang bansa ang kanilang history o ang kanilang kasaysayan. Ito'y mahalaga dahil dito nalaman nila ang kanilang pagkakakilanlan, pagkatao, at syempre na mas
mas mapalakas ang kanilang tradisyon at kultura. Ayun. So ngayon, patungo naman tayo sa South Wing Hallway Gallery. Sa loob nito ay naglalaman ng mga relihiyosong imahe at pintura. The South Wing hallways of the National Museum of the Philippines, NMFA, specifically on the second and third floors, contain classical sculpture by artists like Isabelo and Vidal Tampinco and Graciano Nepomuceno, as well as abstract artworks from the 1960s to 1980s. The second floor features religious sculpture, while the third floor showcases modernist and abstract works. The NMFA also has other notable features such as the main staircase and Sa harapan natin ngayon ng isang painting ni Juan Luna na pinamagatang The Parisian Life. Ito ay ginawa niya noong panahon na sinasakop tayo ng mga Espanyol. Espanyol ba yun? Mga Espanyol. At may dalawang depiction ng pinturang ito. Una ay kung makikita nyo ang posisyon ng babae na nasa gitna ng pintura ay nagsisimbolo ng tila mapa ng Pilipinas. Siya naman dito ay kung makikita nyo sa kanyang table ay meron siya lang dalawang baso na may hinihintay siya. Ang meaning naman nito ay ang hinihintay niya dumating ay ang mga Espanyol na tila sasakupin siya at makikita naman sa postura ng babae na nahihirapan siya at tila hindi siya komportable. Isa pa na ibig sabihin nito ay kung makikita niyo sa dulo ay meron tatlong lalaki na sila Ariston, sila Jose Rizal at sila Juan Luna na tila ba pinag-iisipan kung tutulungan nila yung babae na nagsisimbolo ng Pilipinas na at the same time nagsisimbolo rin ng kanilang pagpaplano para simulan ang revolusyon kalaban dito. history of churches named San Nicolas de Tolentino varies by location, but common themes include their founding by Augustinian friars, initial construction in the late 15th or 16th, and rebuilding after natural disasters like earthquake. The original church in San Nicolas, Ilocos Norte dates to 1584 and was rebuilt in 1693. So hello guys, pupunta po tayo sa third floor, the Senate floor. Yeah. Hello guys, nagkamali kami ng floor na binabaan. Nasa 4th floor pala kami. Anong floor to? The executive. The executive floor.
The fourth floor of the National Museum of Natural History features the museum's permanent galleries on natural history, including exhibit on Philippine flora and fauna, geology, and mountain ecosystems. These galleries displays specimens of animals, plants like the Raclesia. So hello, andito tayo sa 4th floor kung saan andito yung mga random paintings. Ayan. Ang gaganda nila. Super ganda, ang lupit. Wala akong masabi. Ayan, gaganda. Mga youngster na. Nakita na po ba kayo? Aesthetic ko. Ayan. Gaganda oh. Nakita ko daw yung aso. Ayan. Saan yung aso? Dito yung aso. Nasaan na siya? Sa gilid. Ayan o. Nakatago. Kukuha po kami ng papel para mag-stamp-stamp sila. Stamp-stamp. I-stamp kami ng flavor. Ang obrang ito ay nilikha noong 1968. Ang pangalan nito ay Timbulan ng Laya at Diwang Dakila. Ang obrang ito ay nagpapakita ng paghihirap ng mga Pilipino mula pa noong kasagsagan ng panahon ni Marcos. At pinapakita dito ang mga nangyayari sa atin sa parte ng Maynila at sa mga naiiba pang lugar. Narito naman ang possibilities of luminance o mga tangka ng tanglaw. Hindi yung tanglaw sa NDC ha. Ito yung tanglaw, luminance ng tanglaw na nagpapakita ng sining mula sa may ilaw o sa may liwanag. Man and nature. Narito ang mga visual na exhibition ng collection sa Man and Nature.
yun, hanggang dito na lang. Yun na po lahat ng ialaman ng museum, ng National Museum. Ganito na lang, hanggang sa muli. Bye-bye, paalam. Joke lang. Like and subscribe, follow and share sa kanino man, sa mga tropa nyo, sa kaibigan nyo, sa mga magulang nyo, sa mga kapatid nyo, sa mga tito nyo, mga tita nyo, sa mga ninang nyo. Pwede na.